You're watching ETVN Philippines. Yon, magandang buhay mga ka-faith viewers po natin dyan sa mga nanonood sa atin sa Catechutes. Nakakailang episode na tayo. So marami din, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. At ngayon, welcome po. Nandito po tayo muli sa ating kwentuhan patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. But we are Catechutes! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Pero wait lang no, sis Johanna, kasi sinabi mo last time na you are single. May nag-PM eh. Single ka ba? Kayo ba mga viewers? Single po ba kayo? Single ka pa rin ba, sister? Yes, until now. Wow! Pero bakit pinili mo bang maging single sa sarili mo? Bakit mo pinili? And actually, hindi ko siya pinili. So parang nag-discern pa ako kung ano yung aking yun ng vocation ko. Pero sa ngayon, single blessedness muna. Ano yung ibig sabihin ng single Ano nga ibig blessing? sabihin? Brother Galoy, ibig sabihin ng Ako na tatanong. Ako yung may asawa. Sige. Pwede natin siguro pag-usapan yan. Pero ang gusto ko mag-umpisa sa isang katanungan din. Sige po. Kayo ba gusto niyo maging santo? Uy, ang hirap. Ang hirap naman doon. Nakaka-pressure. Gusto niyo ba na pwede kayo na maging santo kayo? Yung buhay ninyo maging napakabanal na kung tutuusin, pwede kayong i-canonize. Ikakanyon? Ba ngayon na Ilalagay ka sa canon of saints. Kaya canon. ililis. Hindi ka ikakanyon. Ang hirap naman. Sa circus lang yun. Pero siguro, balik tayo sa pagiging santo. No? Yung lahat talaga tayo, ang ating end goal sa buhay ay makapiling ang Diyos pag tayo ay pumanaw na. Diba? Yun talaga ang pinaka-end goal natin. True. Kahit ano pang gawin natin sa buhay natin, what is important is after our life, we live with God forever in heaven. Amen. Yes. So para tayo ay maging worthy na makasama siya, kailangan tayo maging mabuti, di ba? Alam naman natin yun, tanggap naman natin yun. Basta ako, alam ko mabuti ako. Pagdasal natin na palagi tayo magiging mabuti. Yes. Ngunit ang pagiging mabuti na yan ay hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa Diyos lamang. Amen. Sa pamamagitan ng Kanyang grasya. Pero sige, nandun na tayo, gusto natin maging friends of God, worthy to be with Him in heaven. Yung paano tayo magiging holy, magiging friends of God dito sa mundong ito, yun yung parang magiging question natin ngayon pag tayo nagdi-discern ng ating bokasyon. Saang paraan ba ako magiging banal sa buhay na ito? Kung titingnan ko yung sarili kong mga characteristics, yung mga sarili kong mga kakayahan, pero siguro gusto ko lang mag-umpisa sa isang verse Yun. mula sa Dapat nagbabasa ng Biblia. mula sa sacred ating gabay. scriptures. Ito ang ating pinakagabay. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi dito, verse 1 to 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So para tayo makapag-discern ng maayos, kailangan magkaroon muna tayo ng renewal ng ating minds. At para magkaroon tayo ng renewal of mind, magkaroon tayo ng transformation, kailangan hindi tayo conform to this world. Ibig sabihin, sa ating pamumuhay, dapat hindi tayo kumukonforme sa mga standards ng mundo na, ay, dapat, ano bang hinahanap ng mundo sa akin? Dapat popular ka, dapat marami kang pera. Yes. Yan yung mga common challenges kasi ngayon ng mundo eh. Dapat Oo. tatanggap-tanggap ka sa lahat. Dapat mayaman ka, dapat gwapo, maganda ka. Walang masama doon. Walang masama sa pagiging
pagiging mayaman, wala masama sa pagiging gwapa. Just a joke lang. Cute lang tayo, kaya catechist. Yes. At wala nang masama, of course, sa pagiging, sa pagiging popular. Kung ikaw popular dahil sa mga tamang rason. Yes. Pero hindi yun ang batayan ng ating hindi dapat yun ang maging batayan ng anong gusto nating gawin sa buhay natin. So, sa pamamagitan ng discernment na pwede lang natin gawin, magagawa lang natin ng tama kung tayo'y tatahak sa landas na mapapalapit sa atin, na mapapalapit tayo sa Diyos. Doon natin malalaman kung ano ba yung pinakabukasyon natin. At traditionally, tayo mga Katoliko, meron tayo tatawag na vocation to the priesthood o kaya sa consecrated life, di ba? Pagpapare, or pagmamadre, or pagiging religious, or ngayong in more modern times, tinatawag tayo ng secular institutes, yung mga laiko na nanatili sila sa mundo, pero sila'y nabubuhay ayon sa isang espiritualidad, at usually, pwede mong isipin na para silang religious, pero living in the middle of the world. Pero secluded pa rin, parang ganon. Hindi necessarily. Depende dun sa book. Pero, in more recent times, napag-uusapan na rin natin yung bokasyon ay hindi lamang para sa kanila. Minsan napag-uusapan rin natin na may vocation din ng marriage, no? At vocation din kahit pa ang single blessedness. Minsan napag-uusapan na ngayon. Pero siguro bago tayo medyo tumahak na ng husto sa kanyang diskusyon, gusto ko munang marinig mula sa inyo yung inyong mga natitipuang bokasyon o yung mga naging experiences ninyo sa paghahanap ninyo ng bokasyon. Kasi lalo ngayon sa panahon ngayon, na parang ang gulo na, dapat ang mundo, sumabay kayo dapat sa agos ng mundo eh. Tama si Brother Kaloy eh. Dapat, kung yung sinasabi ng mundo, dapat mayaman ka, dapat gawin mo to, dapat gawin mo ganyan. Kumbaga yun ang pwede kong sabihin na faith calling eh. Pero ano ba talaga yung tawag sa atin ng Diyos para maging banal tayo sa Kanya. So, tama naman si Brother Kaloy, maraming call of vocation. Actually, kaya nga ginagamit natin yung word na vocation. Ang ibig sabihin talaga yan, ang roots kasi niyan ay yung pagtatawag. So, to have a vocation is to be called. Pero called to what? So, yun yung dapat nating i-discern sa ating buhay. What are we called to? Pero maganda siguro para mas maintindihan at mas maka-relate yung mga nakikinig sa atin dito sa vocation, paano hinahanap ang vocation. Mainam siguro pag-usapan din natin, magkwentuhan tayo tungkol sa mga naging experiences natin sa You're watching ETVN Philippines. discernment natin ng ating Yes. bokasyon. Katulad nga rin po na sinabi ni Brother Kaloy, sabi niya po ang word na vocation comes from the word vocare, which means to call. At nalala ko nga, sabi nga bukas, bokasyon. So, which means dapat maging bukas. Open. Katulad nga ng isang pintuan, bukas yun, dapat bukas yung pintuan, kaya bokasyon. Ano bukas yun? Parang bukas. Entry ka na pala doon. Dapat bago ka mag-respond, dapat maging bukas tayo. Kagaya ng Tama pinto, dapat naman. bukas yun. Oo, Yeah. di ba? Hindi naman sarado. Dapat kasi sarado. Di ba? Oo, di ba? May entry ka na. Natututo ka na. Hindi, pero yun naman talaga ang essence nun eh. We open ourselves sa kung ano yung divine will ni Lord for us. So, maganda nga pag-usapan natin yun. Siguro simulan natin sa pinakabata sa ating Okay po. lahat. Okay po. Pinakabata sa akin. Talaga nag-gamble down pa siya. Oo. Ano kasi sa akin ang bokasyon, una, parang confused ako nung second year pa lang kasi ko noon ng high school take note, high school pa lang ako. Parang sabi ko, gusto kong magmadre na ganyan. And then nag-graduate ako ng high school, talagang
pinush ko yun, na nagmadre ko, pumasok ako sa isang congregation, na tumakas lang ako kasi ayaw ng mother ko. Ayaw nila na ano mo papala mo dyan? Yung bang ganun, di ba? Yun yung common ng mga magulang Yes, kahit ngayon it's true. na ayaw papasukin sa religious life. Mantalang ako, may anak ako, pinupush ko, ayaw naman nila. Baliktad. Sabi ko ganun, di ba? And then, sabi ko nga, confused ako noon, napilitan. Hindi ako napilitan, talagang deliberately, pumasok ako, tumakas ako sa amin, and then natagpuan ako ng mother ko. Nung natagpuan ako ng mother ko, kinulit niya yung superior ko. Hindi dyan ang anak ko, ilabas niyo ang anak ko, yung ganyan. Kasi di ba meron doon na ang visitation time, visitation day, and then nailabas ako ng parent ko, inilaban niya ako. Siguro, sabi ko nga, God, ayaw mo ba sa akin? Kasi nagkasakit ako na every morning, hindi ako makasama na sa daily prayer, yung devotion na yan. Talagang nakahiga na lang ako. Tapos sabi ko, pati itong mothering to, kawawa naman, hindi na nakakasama dahil nagbabantay sa akin, yung ganon. So, bumagsak yung health ko. Then sabi ko, siguro, kung ito yung will mo, God, kasi nilaban ng mother ko, ako mag-aalaga sa anak ko, hindi kayo. Yun. Kaya, sabi naman ng superior ko, sige, pagbigyan natin yung mother mo, baka ito yung way ni God. And then, habang nasa labas ka, naka-on vacay ka, sabi niya sa akin, pag-isipan mo, mabuti, na hindi ka natatakas sa susunod. Ganun din ako, Paano tatakas? Nakabukas yun. Yun ang sabi sa akin. And then, nagpatuloy na ako sa pag-aaral ko. Nag-college ako. And then, yung pala, kaya teacher yung kinuha ko. So, ito na yung bukasyon pa rin. Ako na magtuturo ka, di ba, ng mga youth, i-share mo pa rin ang God. Kasi values education yung kinuha kong course. Na nandun talaga ang pananampalataya pa rin na hindi mawawala ang pagpapakabuti ng isang tao o ang pagpapakatao ng isang tao. Na tinuturo ko nga, sabi ko, ano bang ultimate end ng tao? Ito yung kaganapan ng pagkatao, to be with God, with joy. Nasabi ko, yun ang naging ano ko na talaga sa buhay ko. And then, hindi ako nakabalik sa congregation. May Kasi nag-aya nakasara sa yun. akin. Then, may nag-aya sa akin. Ito na yun sa MHCC. Matend ka dito. Ano po yan? Basta matend ka. So, ando na yung seminar. 3 days yun na nandun ako. Sabi ko, God, binabalik mo ba ako dito? Di sabi kong ganon. Ito na ba yun? Sabi ko. And then, sabi ko nga, bakit God? Ito na lumipas ang ilang taon na ulit. Kumbaga, perpetual na eh. Yun, magpo-profess ka ng ganyan. Oops, teka, sabi kong ganun. College pa lang ako, 3rd year college ako. Bakit perpetual na to? Eh di, ulit, meditation, sige, dyan ka lang muna. Okay po, dito lang po muna ako. Sige, hindi ako sasagot ng ganyan. And then, meron isang community na nag-invite sa akin, hawakan mo naman tong youth. Sabi sa akin ganon. So, in short, nagpaalam ako sa spiritual director. Sabi ko, Father, meron lang po na gusto ko yun blessing mula sa iyo. Hawakan ko lang po to. And then, for 1 month lang. And then yun, 1 month na yun, ang daming nangyari. Na ano po naman yung mga youth, talagang nagabayan. Doon ko na-meet yung husband ko. Yun, no? Yun. Hindi po din yung love story nun. Oo, doon ko na-meet yun sa community na yan. Then, kasi ang ano ko talaga, yung puso ko na kay God. Pero sabi niya, hindi ako give up. Every day, nasa adoration chapel siya. And then pagka-vigil, nagbi-vigil talaga siya. Just to win me, sabi niya gano'n. Sinasabi niya sa akin talaga. Pinaglalaban pala? Yes, sabi niya, hindi siya nawawala ng pag-asa. Katulad ng butil ng mustasa, nandun yun, sabi niya, alam ko. And then, siguro, dahil, parang ano rin ako yun alam ng tao, kung saan ka galing, parang tukso ba, ang dami na, eto, liligawan ko na ganyan. Kung sino makapagpasagot, yung mga ganyan.
And then actually itong husband ko, hindi naman siya yung talagang nakipag-deal doon sa mga mga Sa mga kasama nagpupustahan. niya. Yes, yung Oo. ganon. Then, sabi ko, para lang mawala lahat to, sinasagot ko. Pero, naging honest ako. Parang scapegoat na ganyan. Yes, yun lang. Tapos naging boyfriend ko siya. And then, na-develop na lang din ako. And now, sabi ko nga, God, kung ito yung bukasyon at para sa akin, yes, gagamitin ko. 4 ang anak ko ngayon. Isa man sa kanila. Kung will mo talaga, may papasok dyan. Pero, sabi ko, hindi ko naman tinutudukan. Bahala ka na, God. Sabi ko ganon. And now, single ako. Sabi ko, ano ngayon ulit ang bukasyon ko? Diba? So yun, nandun pa rin. Question mark sa akin, ano yung bukasyon ko? Magiging saint ba ako? Oo. Sinabi ni Tita, teacher siya eh. So, ibig sabihin, as teacher, pwede ka lang maging malapit sa Diyos as your vocation. Yeah. Pwede ka rin magturo as teacher. Ang galing. Actually, lahat naman tayo tinawag na maging banal. Lahat naman tayo tinawag na maging banal. Lahat tayo tinatawag na maging santo. Ang tanong is, saang paraan? Sa pagpasok ba sa isang orden, sa isang institusyon, na religious institution, sa pagiging married ba, no? Sa marriage? You're watching ETVN Philippines.